Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, noong 2018, bago pa mag-pandemic, bago ang lahat ng kaguluhan, bagong dating ako. Ito ang unang beses ko sa ibang bansa. 24 years old lang ako noon, sariwa pa ang mga pangarap. Nakuha ko ang trabaho bilang accountant sa isang malaking construction company. Ang maliit na apartment ko ay nasa isang lumang building, sa Jalan Imbi, malapit sa Bukit Bintang. Sa isa 0D floor. Ang tanging Pilipino ako roon at medyo lonely. Minsan, kapag bumabalik ako galing trabaho, may nakita akong matandang babae, mga 70 na siguro, nakatayo sa labas ng unit niya. Unit 10C. Niningitian lang niya ako. Umingiti rin ako. Pero minsan, kapag dadaan ako, may hawak siyang plato ng pagkain. Parang nilagang gulay o kaya naman adobo. Hindi masyadong maalat. Malungkot ako at gutom lagi kaya tinatanggap ko. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang bawat luto niya ay may kakaibang lasa, parang may kung anong sangkap na hindi ko matukoy. Pero masarap. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang hapon, mga 6:00, kalalabas ko lang ng elevator. Nakita ko si Aling Nena. Siya ang pangalan niya. Si Aling Nena na laging gumingiti. Aling Nena, kumusta po kayo? Okay lang, iha. Pinagluto kita ng paksiw na lechon. Mainit pa. Kumikinang ang mata niya habang iniaabot ang plato sa akin. Amoy pa lang, alam kong masarap. Nako, Aling Nena, salamat po talaga. Kayo na lang po ang kasama ko dito. Para na po kayong nanay ko. Ay, wala yan, iha. Alam kong mahirap ang buhay dito. Kailangan nating magtulungan. Kinabukasan, may biskwit naman siya. The next day, may puto. Araw-araw, may ibinibigay siya. Nasanay na ako. Minsan, hindi na ako bumibili ng ulam. Akala mo ba normal lang yon? Isang matandang babae na nag-aalaga sa isang dayo. Kasi sa tingin mo, normal lang ang mag-alala sa isa't isa. Pero magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Isang Sabado, nagpunta ako sa cave sa baba para magkape. Nakita ko si Manong Ben, ang maintenance guy sa building. Matagal na siya doon. Manong Ben, nakita niyo po ba si Aling Nena? Tanong ko. Hindi ko po kasi siya nakita kanina paglabas ko. Aling Nena? Sino iyon, Ineng? Sabi niya habang naglilinis ng table. Si Aling Nena po, yung matandang babae sa Unit 10T. Kapitbahay ko po. Sumimangot siya. Tene, sabi mo. Matagal nang walang nakatira dyan, Ineng. Natawa ako. Ano po bang sinasabi niyo, Manong? Araw-araw ko po siyang nakikita. Tinitigan niya ako. Imposible yan, Ineng. Walang nakatira dyan mula nang mamatay ang matandang babae, halos 10 taon na. Napaupo ako. Ano po? May matandang babae nga na nakatira dyan dati. Pero namatay na siya sa loob ng unit niya. At walang nakakitang lumabas sa kanya o pumasok sa unit na yan mula noon. Ang alam ko, ibinenta na yan pero walang gustong tumira. Nanginginig ako. Hindi ko maintindihan. Paano? Paano ang mga pagkain? Ang mga ngiti? Sige, Ineng, akyat ako para tingnan niyang sinasabi mo. Mukhang hindi ka mapakali. Sumama ako kay Manong Ben pagdating namin sa 10D floor. Lumapit kami sa Unit 10D. Kumatok si Manong Ben, may tao po ba dyan? Walang sagot. Manong, baka nasa loob po siya. Dahan-dahang binuksan ni Manong Ben ang pinto. Nakabukas pala ang trangka. Walang ilaw sa loob. Amoy alikabok at kalumaan. Walang muebles.
Walang kahit ano kundi puro alikabok at mga sapot ng gagamba. Walang bakas na may nakatira. Pero Manong, ang mga pagkain saan galing? Ining, sigurado ka bang hindi ka lang napagod? Hindi ako nakasagot. Naglakad ako papunta sa unit ko. Sa aking pintuan, may nakita akong plato. May lamang biskwit. Sariwang-sariwa. At sa ilalim ng plato, may isang maliit na papel. Nakasulat sa Tagalog, "Salamat, anak. Huwag mo akong ipagkakanulo." Ang buong taon na yon, akala niya nag-isa lang siya sa malaking syudad ng Kuala Lumpur. Ang buong taon na yon, may kasama pala siya. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.